Magandang gabi kapatid, kaibigan. Narito po akong muli ang inyong kaibigan, si Brother Albert, na magbabahagi ng salita ng Diyos sa gabing ito. Ang topic ko sa gabing ito ay pinamagatan ko na, Can we hide anything from God? Kapatid, kaibigan, ano ba ang katotohanan sa likod ng katanungang ito? Ano ba ang sinasabi ng Biblia patungkol dito? Iyan ang ating aalamin at sasagutin sa pagpapatuloy ng pagtalakay ng paksang ito sa tulong at gabay ng banal na Espiritu. Kung ang tao ba ay makapagtatago sa Diyos ng kanyang pinakaiingatang lihim, ang mga maling gawain na maaaring naikukubli sa tao. Kapatid, kaibigan, alam mo ba na ang Biblia ay nagtuturo na ang Diyos ay omnipotent? Means having unlimited power, able to do anything. He omniscient means knowing everything, and He also omnipresent means present everywhere at the same time. Kapatid, kaibigan, kung ang omnipotent ay nangangahulugan ng walang hanggang kapangyarihan at kayang gawin ang lahat ng mga bagay, at kung siya ay omniscient na nangangahulugan na alam niya ang lahat ng bagay, at kung siya ay omnipresent na nangangahulugan na siya ay sumasa lahat ng dako sa magkaparehong oras at panahon. Sa palagay mo ba, kapatid, kaibigan, may maitatago o makapagtatago ba ang tao sa Diyos? Ano sa palagay nyo? Kapatid, kaibigan, derechahang ang Biblia ang nagsasabi na walang maitatago o maililihim ang tao sa Diyos. Lahat ay bulgar at hayag sa Kanya dahil ang banal na kasulatan na mismo ang nagsabi ayon sa mga talatang nasulat sa iba't ibang aklat ng banal na kasulatan, at aking babasahin isa-isa ang mga talatang kinasulatan ng mga nasabing talata, na ang mga talatang ito na aking babanggitin ay maaari niyong isulat para pwede niyong muling basahin at balik-balikan kung kinakailangan at gusto niyong basahin muli. Ito po ay may 5 talata. Ang una po ay mababasa sa Hebreo chapter 4 verse 13, ay ganito ang sinabi: And no creature hidden from His sight, but all are naked and exposed to the eyes of Him to whom we must give account. Sa Tagalog po, at walang anumang nilalang na hindi nahahayag sa Kanyang paningin, ngunit ang lahat ng mga bagay ay hubad at hayag sa harapan ng mga mata niyaong ating pagsusulitan sa makatuwid bagay ang Panginoong Diyos. Yan po ay sa Hebreo chapter 4 verse 13. Dadako na po tayo sa pangalawang talatang batayan na matatagpuan naman po at mababasa sa Lucas chapter 8 verse 17 ay ganito naman po ang sinabi:
For there is nothing hidden that will not be disclosed, and nothing concealed that will not be known or brought out into the open. Sa Tagalog po, sapagkat walang bagay na natatago, na di mahayag, o walang lihim na di makikilala at mapapasaliwanag. Yan po ang sinabi sa Lucas chapter 8 verse 12. Sa pangatlo po ay sinabi naman sa Jeremiah chapter 23 verse 24. Ang sabi naman ay ganito: Can a man hide himself in secret places so that I cannot see him? Declares the Lord. Do I not fill heaven and earth? Says the Lord. Sa Tagalog, may makapagkukubli-bagang sino man sa mga lihim na dako na hindi ko makikita siya, sabi ng Panginoon. Hindi baga pinupuno ko ang langit at ang lupa, sabi ng Panginoon. Yan po yung pangatlo. Darako na po tayo sa pang-apat sa Aklat ni Job chapter 34 verse 21 up to 22 ay ganito naman po ang nadala. For his eyes are upon the ways of a man, and he sees all his steps. There is no gloom or deep darkness where evildoers may hide themselves. Sa Tagalog po, sapagkat ang kanyang mga mata ay nangasalakad ng tao at nakikita niya ang lahat niyang pagyao. Walang kadiliman ni makapalman, pangungulimlim na makapagtataguan ng manggagawa ng kasamaan. Sa number 5 po, sa Proverbs chapter 15 verse 3 ay ito ang sinabi: The eyes of the Lord are in every place, keeping watch on the evil and good. Sa Tagalog, ang mga mata ng Panginoon ay nasa bawat dako na nagbabantay sa masama at sa mabuti. Kapatid, kaibigan, bago ako magtapos sa pagtalakay ng paksang ito ay nais ko lang mag-iwan ng ilang paalaala na bawat isa sa atin kung ano ang gustong bigyang diin ng mga talatang nabanggit. These verses emphasize that God knows everything, including our secret and hidden sin, highlighting the need for honesty and repentance. Mga kapatid, kaibigan, binibigyang diin ng mga talatang ito na batid ng Diyos ang lahat, pati na ang ating mga lihim at natatagong kasalanan. Kaya't mahalaga ang katapatan at pagbabalik loob sa Diyos. Kapatid, kaibigan, yamang alam na natin na walang bagay tayong pwedeng ilihim sa Kanya ayon po sa ating napag-aralan at ating napag-alaman ayon sa mga talatang batayan na ating pinagbulay-bulayan at ating binasa. Kaya ayon sa ating pag-aaral ay mas maigi siguro na ito'y ihayag na lang natin sa Diyos ang anumang mga bagay na itinatago natin. At sa totoo lang ay hindi naman talaga natin maitatago. Oo, maaari maikukubli natin sa ating kapwa-tao, pero kailanman ay hindi sa Diyos. Kaya mas maigi, kapatid, kaibigan, na ipagtapat na lang natin ito sa Kanya
at isuko sa Kanya anuman ito para tayo'y mapatawad, dahil ang Diyos naman ay laging handang magpatawad sa mga taong nagkasala at nagsisisit, nagbabalik loob sa Kanya. Dahil iyan naman ang nature ng Diyos, ang magpatawad. Kaya kapatid, kaibigan, hindi ko alam kung anong mayroon kang itinatago sa Diyos. Ikaw at ang Diyos lamang, kapatid, kaibigan, ang nakakaalam. Maaaring ito ay maitago mo sa iyong kapatid, magulang, kaibigan. Pero kapatid, kaibigan, hindi kailanman sa Diyos. Nag-aantay lamang, kapatid, kaibigan, ng ating Diyos na isuko natin ang anumang lihim at anumang kasalanang maaaring inaalagaan natin at maaaring inaakala nating walang nakakaalam. Pero kapatid, kaibigan, gaya ng ating napag-aralan at napag-alaman sa ating mga talatang binasay, wala palang lihim na hindi bukas at hindi bulgar. Lahat ay hubad sa paningin ng Diyos at walang anumang pwedeng ikublit, ipaglihim ang tao sa paningin ng Diyos. Kaya kapatid, ang paalala sa atin ng Panginoon sa pamamagitan ng topic na ito, mas maiging isukot, ihingi na lang natin ang tawad sa Diyos ang anumang lihim na ating inaalagaan kesa magpatuloy tayo na itago ito. Dumating ang araw na ito ay makamatayan natin at hindi natin naihayag sa ating Panginoon Diyos. Kapatid, kaibigan, may panahon pa, ang pagkakataon ay bukas. Hanggang ang tao ay buhay, may pagkakataon magsisit, magbalik loob upang mapatawad ng ating Diyos sa Kanyang mga kasalanang maaaring itinatago, inaalagaan. Salamat kapatid, kaibigan, sa maikling oras ng pagsama sa akin sa pagtalakay sa paksang pinamagatan ko na Can we hide anything from God? Yan po ang ating tinalakay sa gabing ito. Ingatan tayo ng ating dakilang Diyos sa gabing ito sa ating pansamantalang pagtulog upang bigyang daan, kapahingahan ang mga pagod na lupang katawan sa maghapon ng paggawa. Hanggang sa muli, sa kalooban ng Panginoon, sa susunod na linggo sa panibagong topic ng panibagong paksa. Maraming salamat. Magandang gabi.